Pupunta naman tayo ng Antipolo for today's video. Naimbita nga tayo sa post-birthday celebration ni Mami. Hindi nga sana kami makakapunta dahil sumakto nga natagilid ang budget. Pero nag-initiate si Papa na siya na ang magbibigay sa amin ng pamasahe para makapunta kami. Kaya naman ito, hindi na ako tumanggi. Marami na rin kasi akong atraso kay Mami. Lagi nang nagtatampo sa akin yung tuwing kausap ko dahil hindi daw namin siya pinupuntahan doon. Huli nga namin kita ay yung hindi pa nga ako buntis kay Riri pero ngayon babalik ako may anak na. Naku po. Kinakabahan nga ako kasi baka masermonan tayo. Charot. Si Mami nga pala ay kapatid ni Papa at isa din siya sa mga nag-alaga sa amin nung mga maliliit pa kami. Kaya naman sobrang malapit yung loob namin sa kanya. And close din kami sa mga anak niya, sa mga pinsan namin. Mga kabardagulan ko lang din yung dati. Charot. Supposedly, kasama sana namin yung kapatid ko dito. Pero dahil graduating siya, sobrang busy at hindi kinaya ng schedule niya, ayun hindi siya nakasama. Kawawa. Mabuti na nga lang at linggo ngayon walang masyadong traffic. While waiting nga na mapuno yung bus, bumili muna si Josawa ng may snack ni Riri tsaka tubig. Yung dala kasi naming tubig ay malamig. Si Madam Riri pot kasi ay may sipon kaya sabi ko hindi pwede yan. Bumili ka ng hindi malamig doon. Kapag may kasama kang toddler sa biyahe ay hindi pwedeng hindi mo siya i-entertain. Kung hindi, nako magliligalig yan ng bongga. As much as possible nga, iniiwas talaga namin si Riri sa screen time kapag nasa biyahe kami. Kaya naman ito, dinadaan na lang namin sa paglalambingan. At dahil Sunday ngayon, mabilis lang naman yung biyahe dahil walang traffic. Maaga rin kami nakarating dito kay La Mami. Sumakto pa nga na nagla-lunch na sila kaya naman diretso kain na rin kami. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian ay ito, nanunungkit si Papa ng mangga. Sa dami nga ng puno at bunga ng mangga dito ay baka manawa ka na lang kakakain ng mangga. Nang mapagod na nga yung maglolo manungkit ng mangga ay ito, nilabas ni Papa si Riri para bilhan ng Yakult. Ayan naman yung lagi niyang binibili sa apo niya. Sponsored talaga si Riri ng Yakult sa papo niya. Ito nga yung dalawang magpinsan na hindi pa masyadong close kaya hindi sila nagpapansinan. Ewan ko ba, nagkakapaan pa sila at naghihintay kung sino ang unang lalapit at unang makikipaglaro. Kahit nga tirik na tirik yung araw, wala makakabigil kay Riring mag-ikot-ikot dito sa bakuran ni Mami. Diyos mio. Paano ba naman? Parang ngayon lang ata ito nakapag-ikot-ikot sa ganito kalaking bakuran. Ngayon ko nga lang din nalaman mga mare na ito palang si Riri ay may pagkamistisa. Nakuha yung sa side ng aking mama. Nakapag naaarawan, grabe nagbablush, namumula. Buti pa nga siya ay namumula kapag naarawan, ako diretso nangingitim na. Sana all. Kaya naman ito, itagay na lang natin yung inggit ko sa anak ko, charo. Ewan ko ba, wala talaga ako nakuha sa side ng nanay ko. Yung pagiging mistisa nila mapuputi, wala, hindi ko nakuha. Yung ilong lang talaga ng nanay ko yung nakuha ko, pango. Sumabalik na nga tayo, inom lang sana ako ng kaunti dito or sabihin na natin na kinukuha ko lang talaga yung iniinom ni Josawa kasi plano naming umuwi ngayon and ayoko naman na bumiyahe kami na nakainom siya. Pinagbawalan pa nga ako ni Papa dyan pero walang makakapigil. Lasing anak. Ito lang. Ito nga batang maliit ay enjoy na enjoy dito sa drums. Nagpipiling drummer na nga, naku anak baka magbayad tayo dyan pag nasira mo yan. Kaya naman pala pati yung tatay nandyan din, basta usapang tugtugan ay nako di papahuli ang dalawang yan. Basta usapang kantahan, number 1 sa balota, charot. Cancel nga ang uwi dahil gabi pala ang celebration ni Mami at kapag umuwi kami siguradong wala na kaming masasakyan. Sa sobrang pagod nga ng batang to kakaikot ay nakatulog na. Nung kinagabihan nagising na rin kami at lumabas na nga rin kami dito, nakaready na lahat at kami na lang ang kulang, charot. Akala mo naman mga panauhing pangdangal. Tinanong nga ako ni Mami at ni Kojilu dyan kung si Josawa ba daw ay kumakanta sa banda. Ang sabi ko naman ay oo. Kaya naman ayun, na special request pa nga si Josawa na kumanta sa live band. Hindi pa nga prepared si Kuya mong boy pero wala siyang choice na on the spot siya kaya ayan, kanta siya eh. You can't see tama na, baka makapiright tayo. Aware kasi yung family side ko na kumakanta si Josawa sa banda nung nagtatrabaho pa siya sa Vietnam. Kaya din hindi maiwasan na pakantahin siya kapag may mga gantong ganap. Picture na nga dito mga mare, tingnan nyo naman yung mag-ama ko dyan. Talaga namang nai-stress na yung isa dyan dahil si Riri pahabol ng pahabol. Kakagising lang din halos yan pero tignan mo naman takbo dun, takbo dito. Picture na nga dito sa backdrop ni Mami pero hindi kami nakapagpa-picture dyan so sobrang busy niya. Kahit din yung mga kapatid niya sila Papa hindi rin nakapagpa-picture sa kanya pero okay lang, ang importante naka-attend kami. Hindi alam kung saan magsisimula. Nagpahinga nga
rin kami na maaga dyan dahil maaga pa kaming babiyahe bukas. Kinabukasan nga mga auntie ko, ayan, nakapag-asikaso na rin naman kami. Nagkape na rin kami dyan, nag-almusal. Hindi ko na lang na video kasi sobrang nagmamadali and busy na rin at ina-enjoy ko lang yung moment ko kasama yung mga tito at tita ko. And pati na rin si Papa. Tignan nyo naman kung gaano kakikay itong batang to, talagang hindi na binitawan yung lipstick ko dyan. Nag-retouch. Di na nga kami nagtagal at nagpaalam na rin kay mami at ito na nga pauwi na kami. Bago pa nga umuwi mga mare ay lumaskard pa nga si Riri na dapa dito. Kaya naman ayan, grabing iyak sa papa niya, gusto na lang magpakarga. Mabilis lang naman ang biyahe pero ang nakakatuwa lang dito ay nakasabay pa nga namin si Papa. Partida na una pa siyang umalis sa amin yan ha, pero naabutan pa rin namin siya sa kanto nila mami. Alam niyo ba kung bakit? Punuan ng mga sasakyan. At si kuya mong boy or si Papa, ayaw niyang tumayo sa mga Egypt. Gusto niya nakaupo siya. Diyos mio, kung hindi pa kami dumating siguro hindi siya sasakay. Nauna-una pa siya sa amin, ang ending magkakasabay-sabay din pala kami. Pagdating nga namin dito sa Lawa mga mare ay hindi na namin natiis yung gutom. Kasi kung aantayin pa namin umuwi sa bahay at saka kami magluluto, baka naman mga tal na kami. Kaya naman bilang nagtitipid na person, ayan, napa-life hack kami dito sa mga inasal. Perfect nga tong life hack na to para sa mga hindi matakaw sa ulam. Naka-only rice ka na, may dessert ka na, busog ka pa. Wag lang kayo papahalata na luma-life hack kayo para hindi kayo tignan ng maraming mata dito. Mga gutom ang mga person kasi sinamahan namin si Papang kumuha ng voter certification dyan para sa school enrollment ng kapatid ko. After nga namin makakuha ng voter certification, ayun, nakaalis na rin naman kami at si Papa dumiretso na sa trabaho niya sa Batangas. Hindi na rin naman nagtagal, nakarating na kami dito sa terminal. While waiting nga sa masasakyan, kung bakit wala si Riri sa video na to, ayan, nagpaikot-ikot dito sa terminal. Wala talagang kapaguran tong batang ari, kaya naman ayan, binuhatan ni Josawa at pinag-screen time para naman magtigil. Anyway, safe naman kami nakarating sa bahay. Yun lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Annyeong!